Hello sir, nandito na po tayo sa work ko, sa full-time job. Kakarating ko lang. Yan, medyo malamig. At sana lang on time ako. Dito. Frozen siya. Ito, ngayon pa lang ako babalik ulit sa work. Hindi pala dapat matakpan ko yung sasakyan ko. Pero mamaya na. I'm sorry. Medyo late na tong upload ng video. Nakalimutan kong i-share sa inyo. So ngayon lang. Ito yung iba niyang friends sa work. Meron sila minsan yung ganyan, may mga occasion or sometimes long weekend, nagpapakain ang company nila. So, mga nagsiserve dyan ay mga supervisors din. Nakasang snow powder. Good afternoon mga kabayan. Dito sa amin sa Canada ay Feb 15 at si husband, Saturday kasi ngayon. Pasensya na sa ingay. Ako ay naglalaba. Naglalaba. Kasi nakapagwalis na rin ako, di ba? Kasi ngayon, Saturday, supposedly, wala namang pasok si husband. Pero, meron silang mandatory overtime sa work. So, may pasok siya from 9 to 5:30. Bukas meron din, pero he said na baka hindi full 8 hours. Anyways, parating na siya siguro. Ay, hindi. Kasi parang 4 o'clock pa lang ng hapon. So, bale, meron pa akong 1.5 hours dito bago siya lumabas ng work. Tapos mga 30 minutes to 40 minutes ang drive niya. Ang tagal, no? Kaya maano rin mura man ang gasolina sa Calgary, ay ang layo naman ng travel ni husband. So parang ganun din. Kasi lagi siyang nagpapagas. Ang mahal kaya ng inaabot kasi nga sa isang linggo yata parang $70. Parang ganun ba? Yun. Tapos dahil nga winter, lagi siyang nagbubukas ng yung nagre-remote start, lalo na kung sobrang lamig. So, ilang beses siya minsan nagre-remote start para lang hindi lang yung sobrang nag-freeze yung sasakyan, 'di ba? So anyways, yon. So dahil nga siya ay nag-overtime, ako naman ay naglalaba kasi usually pag weekend siya yung naglalaba. Masipag ang asawa ko. Swerting-swerte ako sa asawa ko. Syempre swerte rin siya sa akin. 'Di ba? Kaya nga kami nagtagal. Ayun. Pero kasi inaano ko lang, syempre pagod na siya sa work. Usually weekend, siya pa yung naglalaba. Kasi dalawang work siya sa weekdays. Sa umaga at sa hapon. Pero hindi naman 8 hours yung umaga niya. Pero, ito ay, ano nga ba yun? Hanggang lang yung Thursday ang 2 jobs. Friday, wala siyang work kasi usually doon namin nilalagay yung mga doctor's check-up, ganun. So, minsan iniisip ko, baka sinasabi ni husband, ano ba yun? Lagi na lang may sakit ang asawa ko. Kasi hindi naman ako talaga yung healthy na tao. Pero malaki na rin ang pinagbago.
Dati lagi ako naka-wheelchair. Ngayon, hindi na. O, diba? Yan. So, kagabi, nagluto na ako ng pambaon niya kasi alam ko nga, doon na siya magre-rice. Ito yung pa ibang labahin. Ito, oh. Yan. Yan pa yung ibang labahin. Hindi pa tapos. Inuna ko muna yung iba. Ito yung aming, nung kinuha namin tong unit ng condo, meron na yan, syempre, kasama. Kaya lang, maliit lang siya. So, yung mga comforter, sa baba namin nilalabang. Kasi sa baba, merong isang washing machine at isang dryer na mas malaki dito. Pero yun, syempre, mababayad ka na. Ito kasi kasama na to, pati yung kuryente kasama na. Anyways, eto naman, nung isang araw, ako ay nagboil na ng pata. Tapos, iniwan ko lang to sa, sa fridge. Susubukan ko lang, kasi dati palpak ako ayoko kasi nung tumatalsik. So, ito ay dinry ko na talaga. So, hopefully, okay siya at hindi siya matigas na lalabas. Ayun. So, yun. Intayin ko lang siya. Pupunta kami. Aabangan na lang niya ako sa baba mamaya kasi since Feb 15, magche-check tayo ng, ng sale. Sale ng mga chocolates. Dahil nga, malay nyo makauwi, diba? Kaya lang, hindi nga matuloy yung pag-uwi ko. Imagine nyo, meron na akong ibang chocolates dahil nagbumili ako nung after Christmas. Tapos, hindi naman ako matutuloy pala umuwi. Pero, konti lang yun. Titingnan ko rin ngayon, baka makabili pa. Hopefully, makauwi naman ako ng Pilipinas, diba? Ayun. So, see you later. Ito na kami sa London Drugs is 6 o'clock p.m. Yan, titingin lang tayo ng sale. Super lamig. Meron kaming ngayon warning, extreme cold warning dito sa Calgary. Sandali lang naman ako sa labas. Sana may sale. At sana mura. Maganda ang sale nila. Tingnan natin, diba? Baka mamaya, meron tayong mabili na Eto na nga, wala nang masyadong sale at hindi siya percentage. Parang binabalang nila yung price. Meron kasing music sa store, so nag-voice over na lang ako. Siguro late na kami kasi nga dahil gabi na kami dumating. Baka naubusan na kami ng mga sale. Kasi yung mga natira, magaganda lang yung packaging. Nakikita nyo yan na heart shape na yan. Konti lang ang laman sa loob. Parang pinaganda lang kasi, tinan nyo, yung box, di ba? So, hindi na ako bumili. Gusto ko sana ito, yung sneakers na yan. Kaya lang, mahal din siya. Hindi naman din ako fan ng KitKat. And also, ganon, mahal pa din. Tinitignan ko na lang yung presyo. Ayan, may mga percentage yun, yung mga small stuffed toys. Hindi ko naman kailangan. Ang cute nito. Pero hindi siya safe. May tugtog pa niya. Ayaw nila siguro na may nagve-video, kaya malakas ang kanilang music sa store. Eto, parang ayoko namang yatang kumain ng dill na na ganito, na flavor. Ay, ito maganda, Yan, parang 70% off. So, bumili lang ako ng dalawa. So, ayan, wala akong nabili, kundi yung pangkulay ng buhok, at saka yun nga, yung spatula na dalawa. Kaya wala na, hindi na rin ako nagpunta sa iba, kasi baka wala na rin nga sale. Thank you for watching. See you again sa mga susunod na videos. Thank you for your support.